Ma'am or Mommy, musta na po breast mask nyo? Sasagutin ko nga yung tanong na to sa TikTok. Bago ko sagutin yan, of course, mag-intro muna tayo. So here is a day in my life as estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP o US. Hello mga mi, magandang araw. Makulimlim nga ngayong araw na to, pero may pasok pa rin yung mga bata at samahan niyo ako na harapin ang panibagong araw ngayon ng may saya at sigla. Charis, may saya at sigla, ang daming energy. Dalas na nagluluto yung asawa ko ng tanghalian. So ngayon, ang naisip niyang lutuin ay carbonara. So naghiwa lang siya dyan ng sausage. Requested ko nga pala sa kanya na damihan yung sauce at ihiwala yung pasta doon sa mismong sarsa. Tatakam na nga ako nang niluluto niya to at yung pagkaluto, hindi kagad ako nakakain kasi inasikaso ko muna yung planchahin ko dahil kasalukuyan akong nagpa-plancha nung nagluluto din siya. Last week ko nga pala itong planchahin, ngayon ko lang nakatapos dahil sa procrastination. May time pa mag-procrastinate kasi wala pa rin naman kaming pasok sa school. Anyway, sasagutin ko nga pala yung tanong sa akin sa TikTok. Sasagutin ko nga yung tanong na, Ma'am, musta na po breast mask nyo? So, actually, okay naman yung breast ko ngayon. Minsan-minsan kumikirot siya kapag sobrang pagod ako or mabigat yung mga ginagawa ko. Kaya iniiwasan ko na rin na masyadong mapagod at magbuhat ng mga mabibigat kasi ang tendency kumikirot siya at naglalast yun ng mga 1 oras or mahigit. 1 taon na rin kasi akong naoperahan. Last year yon, mga August 17, 2024, akong naoperahan sa left breast ko. Malaki din yung natanggal sa akin. Ito yung itsura niya. Totoo lang, 3 cm yan. Nagsimula yan nung naliligo ako. Napansin ko siya na parang may bukol. Hindi ko kagad siya pinansin pero parang nung nabanggit ko sa asawa ko, magpa-check up na nga daw ako. So, pina-check up ko nga siya sa OB. Nag-request yung OB gynecologist ko ng ultrasound or breast ultrasound at ang lumabas doon is fibroadenoma. Nakalagay doon probably benign. After kong malaman, ni-refer naman ako ng gynecologist ko sa isang oncologist. Ang advice ng surgeon ko is magpa-opera nga at pwede siya OPD pa lang kasi maliit pa naman daw to. Kasi kapag lumaki, mas mahirap at mas mahal. Kasi syempre, i-admit ako at malaking gastos. Noong August 17, 2024, inoperahan ako sa Fairview Gen dito sa Quezon City. 6 month din pala yung follow-up ko sa doktor and kailangan kong magpa-ultrasound bago bumalik. Noong August 17, 2024, inoperahan ako sa Fairview Gen at umabot yung bill namin ng 16,000 at lahat na yun kasama na din yung gamot at yung bill na binayaran namin kasi OPD lang kami. Laki din kasi ng nakaltas ng PhilHealth at may discount din kasing binigay yung doktor namin. Ang bait din kasi talaga ng doktor na nag-opera sa akin at thankful ako dahil siya yung naging doktor ko. 2 to 4 weeks, mayroon na kagad result sa biopsy. Pero sa case namin, hindi kagad namin nakuha yung result at umabot pa nga ng 2 buwan bago namin nakuha. So, ang result naman ay benign. Cystic changes nga yung nakalagay sa result ng biopsy ko. In-explain naman ng doktor ko, ang sabi niya, pwede daw bumalik pero hindi siya cancerous. Alanganin pa nga ako nung una na magpa-opera kasi nga ginagawa yung bahay namin at marami kaming kailangan paggastusan. So naisip ko noon baka hindi namin kayahanin at magdoble-doble yung bayarin. So baka magkaroon na kami ng utang. Pero thankful naman hindi kami nakapag-loan. Nagamit lang namin yung mga savings namin pero kahit papano nakabawi naman. Thankful din talaga ako sa asawa ko kasi siya yung dahilan na bakit ako nagpa-opera. Para nga mapanatag ako nung time na yon, pinapunta niya yung mama ko na nasa Mindanao para daw meron akong makatulong at saka habang nagpapagaling ako, nandito daw yung nanay ko. 'Di ba? Ang sweet niyan. Char. Anyways, kung meron kayong nagdududa kayo sa katawan ninyo, wag na kayong mag-alinlangan, nagpa-check na kagad kayo sa doktor kasi mas maganda kasi na naagapan agad kaysa lumala pa. Mahirap kasi solusyonan yung problema kapag malala na or wala nang lunas. Kasi sa case ko actually hindi ko kaagad yun pina-check at tumagal pa.
Kaya lumaki pa siya, naging 3 cm na nga yan. Hindi ko pa ngayon pina-check sa doktor, mas lalo siyang lalaki. At ang sabi ng doktor, mabilis lang daw yun lumaki. I hope nasagot ko yung tanong at sana meron kayong napulot na aral doon sa journey ko. Anyways, after ng long and tiring day, ng pagiging productive natin, productive. Almost 3 hours din pala ako namlansya ng mga damit namin kanina bago ko hinatid yung toddler ko. Nakakatuwa lang din to kasi hindi na siya umiiyak kapag hinahatid ko siya sa daycare at nagpapaiwan na siya. Actually, nagbababay na nga rin siya, yan siya sa akin. Tapos sinasabi niya na, take care mama, see you later. Sana magtuloy-tuloy at andito lang naman din yung nanay niya para i-guide siya sa tamang direction. Ko na na-videohan pero binilhan ko rin pala yan siya ng mangga bago kami umuwi kasi mahilig siya sa prutas. Pagkarating namin, tinulungan na rin ako ng kapatid ko. So hanggang dito na lang ulit. Salamat po at umabot kayo hanggang dito. Bye!